Mabuti na lang at itong si Mayor Isko Moreno ay tuloy-tuloy na po ang pagsuporta at ugnayan sa Malacanang kay Pangulong Marcos mismo para ho sa kanyang mga local at magiging national project, pabahay at iba pa sa City of Manila. Kasama yung mga major development yan sa Intramuros. Kaya po ang sarap ibalita nito kasi po yung Malacanang ay nasa loob ng City of Manila. Na alam naman natin si Isko Moreno ay isa sa mga tumakbong presidente ng 2022 nilabanan si BBM. Si Leni Robredo, sino ba tumakbo ng Manny Pacquiao, Lacson, yun mga kalaban niya. Pero after 3 years, actually ngayon lang ito, dati hindi ganyan Nung nakarang eleksyon nga nung Mayo, di ba? Madalas pang ang guest at pinagsasalita ni Isko Moreno itong si Sara Duterte at binabanatan yung mga congressman sa Maynila, yung 2nd District, 3rd District at 5th District, 6th District ng Manila na congressman si Abante, Valeriano at saka si Choa. Binabanatan ni Inda yan doon sa mga rally. Tuwang-tuwa pa si Isko Moreno. So pro Duterte si Moreno ng mga nakarang eleksyon at nakarang mga araw. Pero ngayon, hindi na. Malaki na po pinagbago. Mainit na siya ay binibigyan ng panahon ni Pangulong Marcos nang magpunta ng Malacanang, nang magpunta sa Maynila para sa inauguration ng mga projects si Pangulong Marcos. Masayang-masaya rin at mainit din. Ito may ilang portion lang ito na pakita ko sa inyo, yung coverage na sila ay magkakasama. Ayan Ayan sandali Ayan Presidente yan, tsaka si Moreno. Ayan Mayroon pang porso dyan na sinama pa ni Pangulong Marcos sa loob ng kotse. Sinakay sa loob pa ng kotse si Moreno. Papunta doon sa Tondo. Galing doon sa may San Lazaro. Ayan So yung dalawang galakad, ang Presidente at saka si Moreno yun. Ayan So yan po yung pagpapatunay. May nagrapol pa doon sa pabahay. Na malaki na ipinagbago ni Moreno at yung kanyang pagbabagong yan na malapit at lumapit kay Pangulong Marcos, pabor na pabor yan sa mga mamamayan sa City of Manila. Kaya ko binabalita yan dahil mahal ko rin ang Maynila, dating taga Maynila rin ako. Pangalawa, napakaraming tao sa City of Manila. Dati ang Manila ang #1 pinakamayaman sa buong Pilipinas at buong Metro Manila. Pero ngayon hindi na. Ngayon sana makaparecover sila. Ayun. Yung mga pag-loan ni Mayor Isko Moreno para sa kanyang mga project noong unang mga panahon ay napansin ko din yan. Pero ngayon okay lang kasi kaya naman hong i-deliver yung mga pangakong pabahay. Doon sa San Lazaro, sa Baseco Compound, kung ano-ano. At nakumbinsi niya ang Pangulo na tulungan siya. Kaya magandang balita. Ngayon, baka yung iba dyan, lalo na yung mga saradong isip na sabihin, si Moreno naman na hindi naman niya naging DDS, ay nagkakamali kayo. Yan ay kalaban ni Pangulong Marcos noong eleksyon 2022. Pangalawa, nitong nakarang eleksyon nga lang ng Mayo, inulit ko, ang mga bisita niya sa rally sa Maynila, si Sara Duterte, hindi si Pangulong Marcos. Kahit minsan, sa political rally, nung maging mayor o nung kumandidato si mayor sa Maynila na nagbabalik sa Maynila, hindi niya naimbitahan at hindi niya dinala si Pangulong Marcos sa mga rally sa Maynila. Ang kanyang dala-dala, bit-bit lagi, voluntary o inimbitahan, si Sara Duterte. O paano niya sasabihin hindi DDS yan? Kalokohan, huwag niyo kaming pagbubulahin. Di ako kahapon lang para sabihin itong galaw na ito. Ang totoo, Duterte siya dati. Pero na-realize niya na walang mangyayari. Pag nag-DDS siya, kawawa ang Maynila. Ayun. Kung yung mga gunita, yung mga congressman na binabanatan ni Sara nitong nakaraang eleksyon ng Mayo, si Valeriano, Choa at Abante. Yung Choa, kaibigan na ngayon ni Moreno. Napakainit ng pagtanggap ni Moreno nung magpunta sa City Hall ito. Magkaibigan na sila ngayon. Hindi na sila magkaaway. So, merong reconciliation na inulunsad si Mayor Moreno. Maganda yan. Sa kanyang mga kalaban sa politika sa Manila, meron na reconciliation. Tapos, lumapit pa siya sa national kay Pangulong Marcos. Tinanggap ng Pangulo.
Dahil yan ang style ni Pangulong Marcos. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang labanan, magtulong-tulong tayo. Kung maganda ang balak mo, maganda ang programa mo, maganda yung gusto mong gawin para sa bayan, suportado kita. Ayun, nakumbinsi ni Mayor Moreno ang Pangulo at ayun, magkapartner na sila ngayon. Yan ang tamang direksyon ng inyong mayor sa Maynila. Kaysa sa mag-Duterte ka, ano bang makukuha mo doon? Baka mahawa ka lang sa pagmumura at saka mga attitude niya. Ay hindi naman ho ganun ang personalidad ni Moreno. Si Moreno ay showbiz ang dating. Pabiro-biro, ganun-ganon. Pero ganun, hindi naman siya nagmumura. Kung nagtagal, ang panahon na lagi siyang nakabuntot at laging binubuntotan siya ni Sara Duterte, baka mahawa siya doon sa kanyang mga pinagsasasabi. Ngayon, hindi na. On record yan, ayaw ko lang ipakita sa inyo, ayaw ko yung copyright. Baka kala nyo, binabaliktad ko yung sitwasyon. Hindi. Nakaabang ako sa lahat ng nangyayari dyan sa Maynila at iba pang lugar natin. Ilang beses nagsalita sa stage yan si Sara, nakasama si Moreno. Grabe ang batikos niyan sa administrasyon at mga kakampi ni Pangulong Marcos. Nung nakaraang Mayo lang. Pero ilang buwan, eto na ngayon. Diba? So, palagi ko, Mayor, tuloy-tuloy mo lang yan. Mag-mayor ka ng 9 na taon. Kasi kababalik mo lang eh. Ang under the law, 3 term ang local executive. So, pwede ka mag-mayor sa susunod na 9 na taon. Okay na okay yan. Huwag ka muna mag-national kasi hindi ka pwede sa national. Hindi ka na... At saka maganda yung ginawa ni Moreno nitong nakaraang eleksyon. Hindi na siya naniwala doon sa mga vlogger. Kasi noong 2022 election, naniwala doon siya sa mga vlogger na nagbalimbing sa kanya at kung ano mga sinabi sa kanya ni siya mananalo, siya ganito. Marami kasi nagpapakilalang eksperto, magaling, palpak naman, wala namang na-deliver. Ano nangyari kay Isko Moreno noong nakaraang eleksyon ng presidential? Wala pang 2 milyon na nakuha ang boto. Di ba? Kasi naniwala si Moreno doon sa mga DDS vlogger at yung iba pang vlogger na siya'y malakas. Malakas lang siguro magbigay. Pero hindi na i-deliver yung boto. Talo. Ngayon, nung tumakbo siyang local mayor ulit ng Manila, hindi na niya hinanap yung mga vloggers. Hindi na niya kinuha yung mga vloggers na dating tumulong sa kanya noong 2022. Ano nangyari? Swak na swak. Panalo, landslide. Di ba? Nakatipid pa siya dahil kasi nung sinusuportahan siya ng mga DDS vlogger at kung sino-sino, baka gumastos pa siya na napakalaki doon. Walang nangyari. Ngayon, nung magsarili siya at pumuko sa local, hindi niya ginamit yung mga nagpapakilalang magagaling na political vlogger at iba pa. Panalo, swak na swak. Tapos ngayon, medyo tahimik na siya, hindi na siya gumamit ng ibang mga supporters na may ingay sa social media. Nadikit pa sa Pangulo, panalo ang Manila. Yun. Yan ang aking personal na analysis, interpretation at opinion. Ang kokontra dyan, saradong isip. Ang kokontra dyan, guilty. Wala akong tinukoy na vlogger, pero alam ko ng mga panahon yun, nakapila ang mga vloggers kay Mayor Moreno noong 2022. Binola si Moreno mananalo, malakas, ganon. Kalokohan. Ayun, nagising na sa katotohanan si Moreno at kailangan yung kanyang ginagawa para sa Maynila, tulungan ng Pangulo, magtulungan sila, mas okay kaysa sa mga bulerong nakapaligid sa kanya. Yun lang yun.